Kaya nga sabi ko, pag mas sindikato kayo, tataas yung interest ng mga OLA. If tumaas yung interest nun, tayo lang, or kayo. Yung mga gumagamit ng OLA, okay? Yung mga gamit ng OLA, yung tatamaan talaga. Matatamaan talaga. Yung mga kawawa nito, yung mga good payers, at saka yung mga OLA na matino. Kawawa yung mga yung mga hindi pwede sa bangko, hindi pwede sa credit card, pero marunong naman mag-handle ng utang. Oo nga. Oo. Kasi ang grabe din requirements ng mga banks. Oo. And that is why, thankful din na meron tayong mga legit na mga OLA. Pero kung patuloy itong inaabuso, kahit na yung mga legit, kawawa talaga yung mga unbanked. So nakikita ba ng bank? So if mag-apply ako ng credit card, wala pa akong credit card, nakikita ba ng bank na good payer ako? Sa ina-access ba ng bank? Kaso iba yung bank eh. May sarili silang system eh. So hindi nila nakikita yung sabi mong ano yun? Depende siguro sa bank kasi modern na rin yung mga ways nila sa pag-credit check sa'yo. Pero usually kasi yung bank, meron din silang sariling network, sariling system, meron silang negative file information system, or yung parang sila-sila lang yung grupo rin nila yung nag-uusap na si ganito, may tinakbuhang credit card to. So parang hindi nila masyado natitingnan na good payer ka sa OLA. Kasi may sarili din silang database eh, yung mga bangko. So hindi mo pwedeng gamitin si OLA as a way para mag-graduate ka into a credit card. Pwede naman. Like I said, depende sa bangko. So ano yung may alam ka na example, alagaan ko yung si Olang ito, si company na ito, and after 6 months, 1 year, or mga ganong a-apply ako kay kaninong bangko? Anong bangko ka na ma-recommend mo na makikita niya na good payer ka sa Olang yun? 'Di ba? And baka bigyan ka niya ng... I think Maya. Kasi digital bank na si Maya, 'di ba? Ngayon meron siyang credit card. Okay, so ganun pala yung parang ladder. 'Di ba? Parang gateway. Or gateway mo pwede yung si Maya. Si OLA, anong OLA ma-recommend? Pwede yung mga regulated, reporting. Yung mga OLA na submitting sa CIC. Pwede yun. Si Tala, si Bili, si One Hand, si Kasyalo. May path naman nagiging pala. creditworthy ka. Oo, pag inalagaan mo. Let's just say na yung bangko, wala silang pakialam kung good payer ka sa OLA. Pero parang nagdo-domino effect din yan eh, na kung marunong kang mag-handle ng ganitong klaseng utang, na pa 5,000, 10,000, 20,000, then eventually, alam mo na rin paano mag-handle ng malaking... Yung ko sa'yo kanina kasalanan mo yun. Ikaw yung nag-utang ng 3,000, 4,000, 5,000 every week. Di mo kasi alam na may OLA ako eh, di ba? Kaya nga, sa kasalanan mo na yun na nag-utang ka doon. Hindi na yung kasalanan ng OLA na pinautang ka. Pero kinarma din yung OLA sa taas ng interest niya eh. Wala na siya ngayon eh. Pero bayad ako doon ha. Bayad ako. Nakatanggap ka ba ng call galing sa OLA? Hindi, syempre tinatago mo eh. Hindi, sino ba yung reference mo? Nakatanggap ka yung 100 dati. Kay Pondo Peso. Pero nakatanggap ka. Ginawa kitang reference. Pero hindi. Siningil ba ako? Hindi naman. Sinabi mo, nakikisuyo.